binabasa mo, mas madali mong makita o malaman kung ano ang tema ng isang akda. So, ang tema nito ay kahalagahan ng pagsisikap at pagtsatsaga sa buhay. No? Hindi masabihin, pero dama nating lahat yon. No? So, ngayon, may mga patunay na mahalaga ang tema sa panunuri. Okay? Mahalaga ang tema sa pagsusuri dahil una, ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa isang akda. Okay? Sa pamamagitan ng tema, kasi nag-iisip ka, tinitingnan mo, sinusuri mo, pinag-aaralan mo. So, tuloy, nakikita natin ang lalim na ng kahulugan na pwede natin maibigay sa isang akda. Example, naalala ko nung nag-uusapan namin sa graduate school, nag-aaral ako ng PhD sa Manila. Meron kasi, I don't know kung kayo ay alam niyo pa, natatandaan niyo ang isang akda sa Pilipino nung doon sa inyong undergrad, ay doon sa inyong elementary, ay high school pala, high school, yung Paksiw na Ayungin, no? Paksiw na Ayungin, ng isang great author na Pilipino. Sino nga ba yun? Sino nga ba yung author noon? Then, siyempre kami, dahil nag-aaral kami sa Manila, nakikilala ko yung iba't ibang author ng mga kwento o ng mga libro. No? Then, tinatanong namin, doon sa Paksiw na Ayungin, ang naalala ko lang, one time kasi nag-observe ako sa mga nagtuturo na mga high school teachers, no? Nakapag-observe ako nung talakay nila ang kwento ng pamagat ay Paksiw na Ayungin. Yung ayungin, yung isda na yon maliit. Ano nga bang tawag natin sa Kapampangan sa ayungin? Anyone? Maliit lang yun eh. Parang pinapaksiw nila. Likaok po. Oo, likaok. No? Yung likaok, siguro kayo, dahil Kapampangan, likaok. Yung likaok, maliit na isda lang yun. Yun ay istorya ng tamang pagkain kung paano mo kakainin yung ayungin, yung paksiw na ayungin. So, doon ay pinapakita, nilalarawan ng author kung paano kinain ng isang tao ang paksiw na ayungin. Yung nagsisimula ito sa pagtatanggal ng tinik sa likuran. Tapos ay kinuha yung bandang likuran na may laman, saka isinubo yung kanin, kasabay ng kanin at sabaw ng paksiw. Pagkatapos, kinuli niya yung bandang sa tiyan dahil meron na yung tinik. No? Then binaligtad, kinuha, parang hinimay niya talaga ng todo. Pagkatapos ay, panghuli ay, yung ulo ng ayungin, kasi sayang, ayaw niyang masayang, meron pa naman yan, pwede pa niyang sipsipin. Yung para makuha niya yung mata at saka yung utak nung isda, no? So tapos tinalakay, no, tinalakay ng teacher, pati mga estudyante. Malalim ang ginawang pagtalakay. So tapos parang hinimay na isa-isa yung bakit ganito niya kainin, sino ba ang karakter, anong masasabi niyo sa karakter, ano ang kalagayan niya sa buhay, no? Bakit kayo nalaman kung kainin niya, napakasinop kainin niya? So, ang daming interpretasyon. Yung interpretasyon na yon, yun ang nararamdaman nating message, no? Ano pinapaabot sa atin ng kwento, sabi sa mga estudyante niya. So, ganito mga sinagot ng mga estudyante niya, ma'am, sobrang hirap po ng buhay, kaya wala po siyang gustong mawala, masayang doon sa ayungin, no? Tapos meron naman na nagsabi, yung teacher naman nag-summarize na, ang paksiw na ang pagkain ang istoryang paksiw na ayungin na naglalarawan sa isang karaniwang mamamayang Pilipino na dumaranas ng sobrang hirap sa buhay, na kulang na lang ay ubusin niya pati tinik isama doon sa kanyang pagkain ng ayungin, no? So yun ang interpretasyon nila doon sa mensahe ng author, na kumbaga kung anong meron ka, tapos meron pa nag-interpret na ganito, pagpapahalaga kung anong meron ka. Kung bawa, meron nang nakahain sa inyong hapagkainan,
ng hindi naman paksiw na yun, kundi meron ng kahit paano baboy, nakakakain ka ng baboy kahit na minsan lang sa isang linggo o kaya 2 linggo o kaya isang buwan ay magpasalamat ka na dahil may kapwa ka daw Pilipino na ganun lang ang pagkain nila, lalo na kung marami sa pamilya. So, iba-iba interpretasyon. No? Then, naka, naka, nakausap ko yung author, no? Nung minsan na nagkaklase kami, so dumaan, then tinanong namin yung doon sa paksiw na ayungin. Sabi namin, sir, matanong lang, kasi professor siya doon sa eskwelahan kung saan ako nag-PhD. Tapos sabi niya, sir, sabi namin, doon po sa, ang dami kasi interpretasyon, sabi namin, doon sa paksiw na ayungin. Ano po talaga, as the author of that story, ano po talaga ang gusto niyo iparating sa mga mambabasa? Sabi namin ganon. Kasi ang dami interpretations, sabi namin ganon. Pwede makuha doon sa story. Maganda, sabi namin. Tapos alam niyo ang sabi niya? Wala lang, sabi ng author. One time kasi sabi niya, nakabili ako ng ayungin. So, nilinis ko yan. Tapos nang pinaksiw ko. And then, sarap na sarap ako. And then, doon sa sarap ng pagkain ko, nagkaroon akong inspirasyon na isulat yung aking naranasan. Kasi usually sinusulat ng author, yung naranasan niya. Isulat ko yung naranasan ko ang paraan ng pagkain nung isang ayungin, paksiw na ayungin. Sabi niya, yung how I ate the ayungin. Sabi niya ganoon. Sir, sabi namin, ano po yung pinaka-message nyo? Wala lang, gusto ko lang, sabi niya, maramdaman ng mga mababasa, yung appreciation ko dun sa isda. And nothing more, sabi niya. Kasi masaya akong kinain ko isda. See? Ang pagkuha, no, ang pag-intindi sa mensahe ay hindi nanggagaling mismo sa author. Nanggagaling sa mambabasa. Pero, sabi nga natin, anuman yon, napaka-importante ng karanasan mo para makapagbigay ka ng malawak na at malalim na pagkuha ng mensahe ng isang akda. At ito ang tinatawag nating tema ng akda. Clear? Clear ba yon? Lumalalim kasi, nagbibigay ng mas malalim na kahulugan yung tema. Pangalawa, nag-uugnay ang mensahe ay nag-uugnay sa ang tema ay nag-uugnay sa mensahe na may akda. Yun nga, kung ano ang message niya. Pangatlo, nagpapakita ito ng kaugnayan ng akda sa buhay at lipunan. Yung bang paksiw ng ayungin ay nagpakita ng kaugnay nito sa buhay at lipunan kung nasaan yung taong kumakain. Nagpakita ba ito? Yes po, ma'am. Paano? Yes, sige nga, sino makasasagot? Paano pinakita doon ang tawag dito, yung akda, yung buhay at lipunan kung saan ito naiakda, naisulat? Anybody? Ano kayang masasabi ninyo dun sa buhay at lipunan ginagalawan ng may akda doon sa kanyang istoryang paksiw na ayungin? Clifford, tapos ka na, may grade ka na. Yung iba naman. Ha? Natalie, baka gusto mo subukan para madagdagan yung grade. Ay, sino ba? Yes, si Natalie. Si Jean Michelle. Jane Michelle, okay na pala si Natalie. Michelle, baka gusto mo subukan. O yung iba pa, ano ba yung tanong ko? Ang sabi kasi, yung tema ay nagpapakita, mahalaga daw ang tema sa manunuri kasi nagpapakita ito ng kaugnayan ng akda sa buhay at lipunan. So, doon sa storya ko na paksiw na ayungin, paano iniuugnay o paano natin maiugnay yung akdang paksiw na ayungin sa buhay at lipunan na ginagalawan ng mismong may akda o kaya ng mga yung ating tauhan doon, yung tauhan. Anyone? Oo, ganyan kayo magsuri, no? So may mga katanungan akong ganyan na
sa inyo pagdating ng panahon na sometimes siguro mga 2 to 3 weeks from now, magsusuri kasi kayo ng akda. Paano nyo i-relate, no? I-relate yung tema ng akda dun sa buhay at lipunan, considering the story na Paksiw na Ayungin. Ano ba yun? O, dami kong binigay ng halimbawa kanina. Anybody? Ay, sayang. Sinasabi ko na kanina, mula pa kanina, baka hindi kayo hindi kayo nagte-take down ng notes. Ano yung pinapakita doon? Di ba, ang daming interpretations? No? Yes, Natalie? Sino pong sasagot, ma'am? Si Michelle po ba o ako po? Si Michelle. Kasi Natalie, meron ka ng grade. Although, hindi pa rin naman kumpleto, pero kung gusto mo, sige, okay lang. Para madagdagan. You want to try, Natalie? Opo. Sige. Ano po kasi ulit yung tanong po? Yung paano po mauugnay sa... Yung tema, no? The tema, the theme, the message, no? Yung, ang sabi dito, ang tema ay nagpapakita ng kaugnayan ng akda sa buhay at lipunan. So, doon sa akdang Paksiw na Ayungin, paano ito nauugnay sa buhay at lipunan? May akda po ito sa parang tradisyonal na pamumuhay po ng... Maiuugnay po ito sa tradisyonal na pamumuhay ng pamilyang Pilipino po. Kasi parang sa pamilyang Pilipino po, parang kultura na po natin na maging matiisin po. So, dun po sa pagkain ng nung paksiw po na yun. Ano po, parang isip natin na alisin po yung bawat tinik para makain po lahat ng sa isda po. Masinsin, yung masinsin pagkain, no? Yung para walang